King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 569. Sunod-sunod na pagpatay sa mga soberano. Okay, pwede kang maging vice captain ko pansamantala. Sumang-ayon si Zhao Fang. Siya ay nakikiramay sa kanyang sitwasyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari ito kay Lulan Jishui. Higit pa rito, naniniwala siya sa kanya, kaya makakapag-relax siya kung aasikasuhin niya ang maliliit na bagay. Mayroon na ngayong isang bise-kapitan at 8 mandaragat. Sa sandaling ito. 3 aura pa sa Origin Core Realm ang sumusugod. Mayroon ding pinakamataas na True Lord ranks at half-step Origin Core Realms na sumunod, lahat ng mga eksperto ng 8 Desolate Mountain. Hindi natin maaaring hayaan ang iba pang 2 pamilya na magtagumpay. Ang pinuno ng pamilya Lulan at ang naunang puno ng pamilya ay parehong nagsimulang magpanik at tumalon patungo sa barko. Nakaharap sa ilang sovereign aura, hindi nagpanik si Zhao Fang. Dahan-dahan siyang naglabas ng itim na bandila. Pumasok ka sa loob at patnubayan ang barko patungo sa Thousand Flowing Islands. Inutusan ni Zhao Fang si Lulan Jishui na pumasok sa barko. Shua. Ikanaway niya ang itim na bandila at ipinatawag ang Ghost Corps First Array. Sa pagtingin sa malayo, isang makapal at makakapal na ulap ang bomb-alot sa barko, at walang sino man ang nakakakita kung ano ang nasa loob. Bam! 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 Ang unang pag-atake ng Lulan family ay hangina nang pumasok ito sa Ghost Corps First Array. Nakatayo si Zhao Fang sa gitna ng hanay, ligtas at maayos. Kahit na ang pag-atake ng isang taong kasing lakas ng naunang pinuno ng pamilya Lulan ay halos hindi makaabot kay Zhao Fang at sa barko. Hihihi. Ang Ghost Corps First Array ay may 60 peak na True Lord rank na nagsumpa ng mga Ghost Corpses at nakuha ang buhay ng hindi mabilang na mga hayop sa Purple Saint Ruins. Ang kapangyarihan ng sumpa nito ay lumampas na sa orihinal na 100 Ghost Corps First Array. Lumitaw din sa deck ang figure ng Skeletal Division Leader. Ang lakas ng hanay ay nalampasan ang kanilang mga inaasahan, at iyon ay higit sa lahat dahil sa 2 dahilan. Una, ang lakas ng mga bangkay ng multo ay tumaas sa pamamagitan ng pagpino sa kanila ng mga mapagkukunan mula sa mga guho. Naabot ng bawat isa sa kanila ang pinakamataas na True Lord rank. Pangalawa, matapos sipsipin ang asensya ng dugo at mga kaluluwa ng hindi mabilang na mga hayop sa Purple Saint Ruins, nagawang malampasan ng kapangyarihan ng sumpa ang Forbidden Ground of 800 Graves. Hindi mabilang na True Spirit Realm Beast ang namatay sa Ghost Corps First Array. Deadly Array. Ang pinuno ng pamilya Lulan, si Old Huang, at ang iba pa ay hindi napigil ang mapasigaw. Kahit na ang kombinasyon ng 2 sovereigns mula sa Lulan family ay hindi kayang sirain ang array. Shua. Shua. Ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang pagwagayway ng bandila, na bumubuo ng mga itim na ahas mula sa ambon na bomb-alot sa lahat sa loob ng 1 milyang radius. Arg! Ang malapit na True Lord ranks at half-step Origin Core Realms ay naging puddle of blood nang mahawakan nila ang ambon. May patuloy na hiyawan ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Ang lahat ng nasa ilalim ng Origin Core Realm ay mamamatay kapag nahawakan nila ang ambon. Woo! Matapos patayin ang ilang eksperto, ang Ghost Corps First Array ay hinigop ang kanilang puot, na lumalakas. Huwag mo na akong pilitin na pumatay pa. Malamig na tumawa si Zhao Fang. Ang Ghost Corps First Array ay maaaring gamitin sa parehong opensa at depensa. Gago! Ang nasugatan na Sovereign Elder na may iba't ibang kulay na damit ay namutla habang ang kapangyarihan ng sumpa ay kumalas sa kanya. Ang normal Origin Core Realms ay mapipigilan ng lakas ng sumpa, at nasugatan na siya. Plop! Ang matanda na may maraming kulay na damit ay sumuray-suray at nahulog mula sa langit. Elder Huang. Ang pinuno ng pamilya Lulan ay gumamit ng isang piraso ng isang Earth Grade na sandata upang protektahan ang kanyang sarili nang mahuli niya ang Sovereign Elder na hindi alam ang buhay o kamatayan. Oh my God! Itinaas niya ang kanyang ulo sa langit na may sakit, panghihinayang, at puot. Sa sandaling ito, tanging ang dating pinuno ng pamilya Lulan ang lumalaban sa Ghost Corps First Array, ngunit ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Marami pang mga ahas ang nabuo at umaksyon patungo sa naunang ulo ng pamilya, na pinilit siyang bumalik.
9 Deadly Bone. Isang malaki, matalim, maitim na buto na pilak ang biglang bumaril mula sa Ghost Corp's Cursed Array. Whoosh! Ang 9 Deadly Bone at ang Ghost Corp's Cursed Array ay nag-complement sa isa't isa at nagdulot ng kabuuang kapangyarihan sa isang ganap na bagong antas. Wow! Ang dating pinuno ng pamilya Lulan ay nagluwa ng isang subo ng dugo nang siya ay pinalipad. Sa kanyang dibdib ay isang maliit, dagwang butas, at nagsimula siyang sumuray-suray. Kahit na walang kapangyarihan ng Ghost Corp's Cursed Array na tumutulong dito, ang 9 Deadly Bone ay hindi isang bagay na maaari niyang labanan. Mukhang ang tatlong pangunahing pamilya ng 8 Desolate Mountain ay napakarami lamang. Tumawa si Zhao Fang. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa sa kanya ni Lulan Jishui, kitilin na niya ang mga buhay nila. Q. Sa sandaling ito, ang Blue Lightning Sea Skyship ay tumagos sa manipis na panlabas na layer ng 8 Desolate Mountain at papasok na sana sa karagatan. Sa kanilang paningin, ang 8 Desolate Mountain ay naging mas maliit, at kalaunan ay naging isang ilang libong milya ang lapad na bundok. Shoo! Sa sandaling pumasok sila sa karagatan, ang bilis ng Blue Lightning Sea Skyship ay bumilis ng higit sa 10 beses. Ang paglaban sa hangin ay napakaliit, at lahat ay kasing liwanag ng isang balahibo. Brat, huwag kang tumakbo. Tatlo pang sovereigns, na nagmula sa ibang mga pamilya, ay lumabas mula sa 8 Desolate Mountain. Ang paglilinang ng tatlong sovereign na ito ay umabot na sa maagang yugto, gitnang yugto, at huling yugto ng Small Origin Core Realm. Ang pinakamalakas, na may paglilinang sa huling yugto ng Small Origin Core Realm, ay hindi bababa sa kasing lakas ng pinuno ng Blue Lightning Pirate. Palakihin ang bilis. Si Zhao Fang ay hindi natakot sa pakikipaglaban, ngunit nakatuon siya sa pagtakas. Sa loob ng Blue Lightning Sea Skyship, pinapataas ni Lulan Jishui at ng kumpanya ang bilis sa limitasyon nito. Ang Blue Lightning Sea Skyship ay napakabilis at maaaring umabot sa bilis ng isang normal na sovereign, ngunit gagastos iyon ng hanggang 10 beses na mas primal crystal stones. Pang! Ang tatlong soberano ay sumunod na malapit sa likuran at naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake. Master, dapat ba nating pangalagaan ang tatlong langaw na ito? Naiinip na ang Skeletal Division Leader. Mas mabuting huwag na lang mag-away ng matagal. Hintayin natin na medyo malayo pa tayo. Si Zhao Fang ay may kalmadong ekspresyon. Ang 8 Desolate Mountain ay hindi maliit. Kung sila ay mananatili at lumaban malapit dito, parami ng parami ang mga eksperto na darating, sa ibabaw ng narito ng tatlong Small Origin Core Realms. Kung may dumating pa na mag-asawa, magiging mahirap. Higit pa rito, ang Origin Core Realm ay nahati sa Small Origin Core Realm at Great Origin Core Realm. Kung may dumating na Great Origin Core Realm, ito ay lubhang mapanganib. Ayon sa alam ni Zhao Fang, ang battle power ng isang Great Origin Core Realm ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Small Origin Core Realm. Ang pagkakaiba ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang True Lord rank at isang Sovereign. Q. Ang Blue Lightning Sea Skyship ay naging mas mabilis, at ngayon ay 10,000 milya ang layo mula sa 8 Desolate Mountain. Sa tingin mo saan ka pupunta? Nagsama-sama ang tatlong sovereign at nagpakawala ng gintong kadena na nakabalot sa Blue Lightning Sea Skyship. Ang Golden Chain ay isang false earth grade na sandata. Kung titingnan ang eksena mula sa malayo, makikita nila ang isang maitim na malabo na bola na nababalot ng isang gintong kadena. Hindi maganda. Nataranta ang mga mandaragat sa loob ng Blue Lightning Sea Skyship. Kahit na lumipat ang barko, kaladkarin nila ang mga soberano kasama nila. Ngayon na, si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay sumalakay ng walang pag-aalinlangan. Ho! Ang madilim na ambon ng Ghost Corp's Cursed Array ay naging mga itim na ahas na tumalon patungo sa tatlong sovereigns. 9 Deadly Bone. Isang malaki at maitim na pilak na spike ang nagliyab sa hangin. Ang sandata ng Earth Grade ng Skeletal Division Leader ay bumaril halos kasabay ng Ghost Corp's Cursed Array, na lumikha ng isang synergistic na epekto. Boom! Ang tatlong sovereign ay hindi nakapag-react sa oras. Katatapos lang nilang magtulungan at ikan-adina ang barko ni Zhao Fang, ngunit bago pa man sila makapagsaya, nag-counter-attack ang dalawa.
Ang tatlong sovereign ay agad na nabura ng kapangyarihan ng Ghost Corp's Cursed Array habang ang 9 Deadly Yin Bone ay nakipagsagupaan sa kanila. Wow! Ang early stage na Small Origin Core Realm Sovereign ay nagluwa ng mga subo ng dugo, at ang bahagi ng kanyang katawan ay nabubulok na. Bago pa man sila makapag-react sa kasalukuyang pagsalakay. Earth Grade Weapon, Ice Imperial Spear. Isang asol na sibat ang nagsimulang mamuo sa kamay ni Zhao Fang. Q. Pinalamig ng Ice Imperial Spear ang lahat ng nasa daan nito. C. Lumitaw si lamig sa katawan ng tatlong soberano. Whoosh! Ang malamig na layunin mula sa Ice Imperial Spear ay nagpatuloy sa pagsaksak sa nasugatan ng maagang yugto na Small Origin Core Realm. Woo! Ang katawan ng soberano ay nanlamig, pagkatapos ay nagkapira-piraso ng bitek. Siya ay sinaksak ng tunay na anyo ng Ice Imperial Spear. Imposibleng hindi siya mamatay. Ang mga ekspresyon ng iba pang dalawang soberano ay nagbago ng husto. Sa isang kisap mata, binawian ng buhay ang isang soberano, at ang dalawa pa ay naapektuhan pa rin ng kapangyarihan ng Ghost Corp's Cursed Array. Void Sky Yin Demonic Stab. Halos kasabay nito, ang pangalawang Earth Grade na sandata ay sumipol sa ere. Sa sandaling ito, hindi pa rin ganap na natutunaw ang yelo sa katawan ng dalawang soberano. Whoosh! Bam! Ang 9 Deadly Yin Bone ay tumusok sa isa pang sovereign sa tulong ng Ghost Corp's Cursed Array, at tila nabasag pa ito sa kalawakan. Arg! Ang middle stage na Small Origin Core Realm Sovereign ay naging puddle ng dugo. Pangalawang soberano, patay na. Pumunta ka. Ikinaway ni Zhao Fang ang itim na bandila at ginamit ang Ghost Corp's Cursed Array para lumunin ang asensya ng dugo at mga natitirang kaluluwa ng dalawang sovereigns upang palakasin ang hanay. King of Gods, Kabanata 570. Great Origin Core Realm. Matapos lumunin ang asensya ng dugo at kaluluwa ng dalawang soberano, mas lumakas ang kapangyarihan ng Ghost Corp's Cursed Array na sumpa. Hindi maganda. Ang huling Origin Core Realm ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng golden armor. Siya ang may pinakamataas na paglilinang sa gitna ng tatlong humahabol na mga soberano. Naabot na niya ang huling yugto ng Small Origin Core Realm, na nalampasan ang Skeletal Division Leader at kapantay ng pinuno ng Blue Lightning Pirate. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Ghost Corp's Cursed Array ay inaagnas siya, at siya ay nasugatan na mula sa dalawang sandata ng Earth Grade. Pumunta ka. Ikinaway ni Zhao Fang ang itim na bandila, at ang madilim na ambon ng Ghost Corp's Cursed Array ay naging mga ahas na bumaril patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng golden armor. 9 Deadly Yin Bone Stab. Iniunat ng Skeletal Division Leader ang kamay nito, at isang nasusunog na bone spike ang nakipag-ugnay sa kapangyarihan ng Ghost Corp's Cursed Array. Ang kombinasyon ng dalawang pag-atake ay nalampasan ang suntok mula sa dati, dahil na-absorb ng Ghost Corp's Cursed Array ang natitirang mga kaluluwa at dugo ng mga patay na sovereigns. Golden Chain Dragon Lock. Itinulak ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang True Force upang lumikha ng mga gintong tanikala na nagbigkis sa Ghost Corp's Cursed Array at sa barko. Sa isang maikling sandali lamang, ang buong lugar ay tinatakan ng Golden Chain Dragon Lock. Bitek. Sa susunod na sandali, ang napakalaking kapangyarihan ni Zhao Fang at ng Skeletal Division Leader ay bumagsak sa selyo ng mga gintong tanikala. Bam! Ang nasa katanghaliang gulang na nakabaluti na lalaki ay pinalipad, at ang dugo ay tumagas mula sa kanyang bibig. Golden Chain Dragon Lock. Napakalalim na lihim na pamamaraan. Bahagyang nagulat si Zhao Fang. Bilang isang late-stage na Origin Core Realm Cultivator, ang lalaki ay may access sa ilang espesyal na diskarte. Tumakbo. Ang Armored Man ay wala ng gana na lumaban, kaya tumakbo siya sa direksyon ng 8 Desolate Mountain. Master, bawat sovereign na mapapatay natin ay makakatulong ng malaki sa Ghost Corp's Cursed Array. Kung ang Ghost Corp's Cursed Array na ito ay kayang pumatay at lumunin ang 100 sovereigns, isang napakalaking pagbabago ang maaaring mangyari. Napuno ng pag-asa ang Skeletal Division Leader, at hindi ito gustong makitang tumakas ang nakabaluti na lalaki. Ang ating pangunahing gawain ay umalis sa Tianlu Islands. Kalmado ang ekspresyon ni Zhao Fang. Hindi siya naantig. Bagamat ang mungkahi ng Skeletal Division Leader ay lubhang nakatutukso, ang pagkakakilanlan ni Zhao Fang ay nalantad na,
kaya habang tumatagal sila rito, mas mapanganib ito. Kahit na nagawa nilang pumatay ng ilang higit pang mga soberano, sila ay magiging napakaliit pa rin kumpara sa 2 star na sekta. Higit pa rito, ang pagpatay sa isang late stage na small origin core realm ay hindi eksakto madali. Q. Ang nasa katanghaliang gulang na nakabaluti na lalaki ay lumilipad na may gulat sa kanyang mukha. Kung hindi siya nag-react ng mabilis gaya ng ginawa niya, malamang na nauwi siya tulad ng iba pang 2 sovereigns. Pareho silang may mga armas na Earth grade, at maging ang mga sovereign ay apektado ng hanay na iyon. Napagtanto ng lalaking nakabaluti na ginto na natalo siya ng patas. Ang mga sandata ng Earth grade ay napakabihira. Maliit na bilang lamang ng mga sovereign ang may kumpletong mga sandata ng Earth grade. Higit pa rito, ang mga mayroon ang 2 iyon ay hindi lamang mga normal na sandata ng Earth grade. Sa sandaling ito, isang hindi maipaliwanag na aura ang lumitaw sa walang limitasyong karagatan. Naging sanhi ito ng pagtipon ng Yuan Qi sa loob ng 1,000 milya, at tila ito ang nag-iisang aura sa mundo. Basag. Sa ilalim ng aura na ito, ang walang limitasyong karagatan ay tila hindi nakayanan ang presyon at bitek. Shua. Ang maulap na walang limitasyong karagatan ay biglang naging malinaw, at ang isa ay nakakakita ng ilang daang milya. Ang kapangyarihang ito. Nang inig ang katawan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng golden armor. Isang napakatinding pinagmumula ng enerhiya ang Dam Alloy. Ulo ng pamilya Jin. Isang malalim at sinaunang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. 8 Desolate Sovereign Lord. Napabuntong hininga ang lalaking nakasuot ng ginto at yumoko bilang paggalang. Ang 8 Desolate Sovereign Lord ang pinakamalakas na eksperto sa loob ng 8 Desolate Mountains. Naabot na niya ang Great Origin Core Realm. Sa buong 8 Desolate Mountain, tanging ang pinuno ng 10 dakilang pirata ang may kukumpara sa kanya. Sa sandaling ito, ang golden armored middle-aged na lalaki ay tuwang-tuwa, at itinuro niya ang direksyon ng landas ni Zhao Feng patungo sa 8 Desolate Sovereign Lord. Malapit ko nang mahuli ang batang iyon. Ang 8 Desolate Sovereign Lord, isang elder na nakasuot ng itim na sombrero, ay ngumiti at nawala. Shua. Isang itim na figure ang kumislap sa walang limitasyong karagatan, na naglalakbay sa dobleng bilis ng Blue Lightning Sea Skyship. Ang 2 iyon ay hindi makakatakas mula sa 8 Desolate Sovereign Lord. Ang nakabaluti na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumulong-bulong ng may kumpiyansa. Kasabay nito, pagkatapos maglakbay ang Blue Lightning Sea Skyship ng higit sa 2,000 milya. Nakaramdam ng kakaibang sensasyon ang mental energy ng Skeletal Division Leader. Ang Heaven Earth Yuan Qi na medyo malayo ay nagbibigay ng kakaibang sensasyon. Ano ang nangyayari? Lumingon si Zhao Feng at tumingin. Ang mga pandaman ng Skeletal Division Leader ay nalampasan ang mga normal na sovereigns. Meow. Sa sandaling ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Zhao Feng at naghagis ng 2 lumang tansong barya sa hangin. Kasawian. Ayon sa maliit na pas ang magnanakaw, ang panganib ay papalapit kay Zhao Feng. Nang makita iyon, inilipat ni Zhao Feng ang kanyang bloodline, at ang spiritual eye ng Diyos ay tumingin sa direksyon ng kakaibang enerhiya. Ang paggamit lamang ng pinahusay na paningin ng God's spiritual eye ay hindi gumamit ng maraming enerhiya. Sino ang taong ito? Ang boses ni Zhao Feng ay narinig sa isipan ni Lulan Jishui. Shua. Isang matandang elder na may suot na sombrero ang lumitaw sa isip ni Lulan Jishui. Dahil sa katotohanan na si Zhao Feng ay may malalim na pag-unawa sa mga diskarte sa ilusyon ng enerhiya ng kaisipan, madali niyang muling likhain ang isang eksena ng totoong mundo. 8 Desolate Sovereign Lord. Bulalas ni Lulan Jishui at nataranta. Siya ang pinakamalakas na tao sa 8 Desolate Mountain at nakarating na sa Great Origin Core Realm. Takot na paliwanag ni Lulan Jishui. Great Origin Core Realm. Ang mga ekspresyon ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader ay lubhang nagbago. Sumisid sa karagatan. Utos ni Zhao Feng. Nagsimulang sumisid ang kulay abong barko patungo sa kailaliman ng karagatan. Gulo. Mayroong ilang mga bula ng hangin, pagkatapos ay ang kulay abong barko ay pumasok sa kailaliman ng karagatan.
Ang pinakamalaking tampok ng Blue Lightning Sky Ship, bukod sa bilis at depensa, ay ang stealth at camouflage na kakayahan nito. Palalimin mo. Matalim ang mga mata ni Zhao Fang. Inilagay niya ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl at pumasok sa isa sa mga cabin ng barko. Pagkatapos ay itinagol ng Blue Lightning Sky Ship ang aura nito at tila naging isa sa paligid nito. Sa kailaliman ng karagatan, ang barko ay nagpatuloy sa paglalakbay pasulong sa mabagal na bilis. Makalipas ang ilang sandali, Q. Isang umuungal na tunog ang nagmula sa malayo at nagpabuga ng ambon, na naging dahilan upang maging malinaw ang lahat. Pagkatapos, isang napakalaking aura ang bumaba mula sa langit, at ang lahat sa loob ng 200 milya ay nanginginig sa takot. Ito ay talagang isang Great Origin Core Realm. Sa kailaliman ng karagatan, naramdaman ni Zhao Fang at ng mga kasama ang aura, na tiyak na nalampasan ang Small Origin Core Realm. Shua. Isang matandang lalaki na may suot na itim na sombrero ang lumitaw at sinilip ang karagatan gamit ang kanyang makapangyarihang spiritual sense. Sa sandaling ito, ang kulay abong barko ay ganap na tahimik at hindi nang ahas na gumalaw kahit kaunti. Isang hininga, 2 hininga, 3 hininga. Ang oras ay lumipas ng napakabagal sa sandaling ito. Sa isang tiyak na punto ng oras, ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay nakaramdam ng mahinang mental na enerhiya na dumaloy sa kanila. Sa kabutihang palad, ang walang limitasyong karagatan ay isang natatanging pag-iral na lubhang nababanat patungo sa mental na enerhiya at espiritual na sense. Ang spiritual sense ng 8 Desolate Sovereign Lord ay napakahina nang umabot ito sa kailaliman ng karagatan, at ang Blue Lightning Sky Ship ay nagdadalubhasa sa stealth, kaya ang aura nito ay kaise sa paligid nito. Makalipas ang 3 paghinga, nagsimulang maglaho ang napakalaking aura ng Great Origin Core Realm. Ho! Ang lahat sa barko ay nagpakawala ng mahabang hininga, at ang malamig na pawis ay lumitaw sa noo ni Zhao Fang. Ang pressure mula sa 8 Desolate Sovereign Lord ay mas malaki kaysa sa sinumang sovereign na nakita niya. Ang mga sovereign na nakita niya ay nahati sa 3 baitang. Ang una ay si Patriarch Hong, ang Mystic Ice Queen, at iba pa na pawang mga normal na sovereigns. Ang pangalawang baitang ay si Elder Shuiyon, ang pinuno ng Blue Lightning Pirate, Sovereign Yu Xingchen, at ang kumpanya. At ang pangatlo ay itong Great Origin Core Realm. Ang kanyang lakas ay nalampasan ang iba pang mga antas, at siya ay tila umiral na naaayon sa universo. Ang mga may titulong Sovereign Lord ay kadalasang Great Origin Core Realms. Maingat na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye upang tumingin sa labas, pagkatapos ay pinutol ang kanyang bloodline power. Hindi pa rin siya nang ahas na gamitin ang kanyang God Spiritual Eye para magsagawa ng malalakas na pag-atake. Wala na siya. Pagkaraan ng ilang sandali, kinumpirma ni Zhao Fang na ang 8 Desolate Sovereign Lord ay umalis sa lugar na ito. Tara na. Bahagyang binago ni Zhao Fang ang ruta habang pinapatnubayan niya si Lulan Jishui at ang kumpanya sa Blue Lightning Sky Ship. Sa simula, ang kanilang bilis ay napakabagal, ngunit pagkatapos ng 4 na oras, si Zhao Fang ay nagutos na pabilisin. Makalipas ang kalahating araw, ang Blue Lightning Sky Ship ay naglakbay ng daan-daang libong milya sa ilalim ng tubig. Sa oras na ito, si Zhao Fang at ang mga kasama ay mabilis na tumatakbo. Ang material na binubuo ng Blue Lightning Sky Ship ay lubhang kakaiba, kaya ang bilis ng barko ay mas mabilis pa kaysa sa normal na half-step na Origin Core Realm sa ilalim ng tubig. Makalipas ang 3 araw, narating na ng Blue Lightning Sky Ship ang mga hangganan ng karagatan sa palibot ng 8 Desolate Mountain. Ang pagpunta ng kaunti pa ay nangangahulugan ng pagpasok sa Thousand Flowing Islands. Ang 8 Desolate Sovereign Lord ay hindi dapat makahabol ngayon. Ang mga puso ng lahat ng nakasakay ay nadama na ngayon ay ligtas. Kahit na ang pinakamaliit na pagkakaiba sa isang bagay na kasing liit ng anggulo ay nangangahulugan na sila ay patungo sa isang ganap na naiibang destinasyon. Napakalaki ng walang limitasyong karagatan. Kung binago ng isang tao ang kurso, ang pagkakaiba sa pagitan ng nilalayo na patutunguhan at ang aktwal na destinasyon ay magiging mas malaki at mas malaki. Sa umaga ng 3 araw, isang mabangis na Great Origin Core Realm na aura ang umusbong mula sa likuran at dumiretso sa barko. King of Gods, Kabanata 571.
Lord Husuo. Isang malakas na aura ang lumitaw sa himpapawid, na naging sanhi ng pag-ungol ng Heaven Earth Yuan Chi at ang lahat sa loob ng ilang libong milya ay manginig sa takot. Ang puwersang ito ay tila isa sa universo. Ano ang? Paano siya nakahabol? Ang lahat sa loob ng Blue Lightning Sea Skyship ay malinaw na nararamdaman ang aura ng isang Great Origin Core Realm na papalapit, at sa pagkakataong ito, ang aura ay dumiretso sa kanila. Woo! Ang ambon ng karagatan ay nagsimulang maglaho at napalitan ng kulay berde at dugong liwanag. Lahat sa loob ng ilang dosenang milya ay agad na natakpan ng liwanag na ito, at ang buong lugar ay tila naging ibang mundo. Sa kailaliman ng karagatan, tumigil sa paggalaw ang Blue Lightning Sea Skyship at muling itinago ang aura nito. Pang! 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 Ang puso ng lahat ng mga mandaragat at si Lulan Jishui ay tumibok. Sa loob ng isa sa mga cabin. Nakita na tayo. Napabuntong hininga si Zhao Fang at tumayo. Nang marinig iyon, nanginginig ang puso ng lahat. Zhao Fang, alam kong nasa baba ka. Lumabas ka at mamatay. Isang malamig at mapaghiganti na boses ng lalaki ang umalangaw-ngaw mula sa itaas. Parehong naramdaman ni na Zhao Fang at Lulan Jishui na pamilyar ang boses na ito. So. Tatlong Origin Core Realm aura ang tumigil sa ere sa itaas ng Blue Lightning Sea Skyship. Ang nagsalita ay ang Blue Lightning Pirate. Sa tatlong soberano, tumayo siya sa kaliwa. Sa kanang bahagi ay isang higanteng may itim na mukha, nakabaluti na ang paglilinang ay umabot na sa huling yugto, nasa tuktok na yugto ng Small Origin Core Realm. Ang nasa gitna ay isang lalaking kalbo na may berdeng tato. Nagmumula sa kanyang katawan ang kulay berde at dugong liwanag. Isa siyang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Upang mabago ang kapaligiran at kalikasan mismo. Kaya ito ang Great Origin Core Realm. Sa sandaling ito, tumigil si Zhao Fang sa pagharang sa kanyang God's Spiritual Eye at nakita ang tanawin sa ibabaw ng karagatan. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga imahe sa isip ni Lulan Jishui at ng kumpanya. Siya yon. Siya ang pinuno ng pirata ng 10 dakilang pirata at ang hari ng pirata sa bahaging ito ng walang limitasyong karagatan, si Lord Husuo. Bulalas ni Lulan Jishui. Si Lord Husuo, ang pinuno ng alyansa ng pirata. Ang mga puso ng mga mandaragat ay nanginginig, at naramdaman nila na para silang nakatayo sa isang bangin. Plop! Ang isa o dalawa sa kanila ay nahulog sa kanilang mga puwit. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Hindi mahina ang ugali at katangian ng mga mandaragat na pinili niya, kaya gaano kasikat si Lord Husuo. Pangalan pa lang niya ay nawalan na sila ng ganang lumaban. Ang bahaging ito ng walang limitasyong karagatan ay masasabing teritoryo niya. Ilang daang taon na siyang nanakawan malapit sa 8 Desolate Mountain, at bukod sa 3 sekta, hindi siya natatakot na manloob ng iba. Nanginginig ang boses ni Lulan Jishui. Sa sandaling ito, ang pressure mula sa Great Origin Core Realm ay lumalakas at lumalakas. Humanda ka sa pakikipaglaban. Tumalon si Zhao Fang sa deck, at may lumitaw na itim na bandila sa kanyang kamay. Dalubhasang eksperto ng Great Origin Core Realm. Ang Scarlet Moon Patriarch ay nasa ganoong antas lamang. Mapait na sabi ng Skeletal Division Leader. Personal nitong nasaksihan ang lakas ng Patriarch, at ang pressure mula kay Lord Husuo ay bahagyang mas mahina kaysa sa Scarlet Moon Patriarch. Nasa hangin. Lord Hu, hayaan mo akong bumaba at patayin sila. Ang higanteng nakabaluti na itim ay nagwagayway ng isang itim na palakol at nagpahayag ng nakakatakot na ekspresyon. Sa mga tuntunin ng lakas ng labanan, mas malakas pa siya ng kaunti kaysa sa Blue Lightning Pirate. Hindi. Nagsalita si Lord Husuo. Maaari mong patayin ang lahat, ngunit ang Zhao Fang na iyon ay kailangang mahuli ng buhay. Sa pag-iisip tungkol sa mga gantimpala na iniaalok ng 3 sekta, kahit na ang walang emosyong si Lord Husuo ay hindi napigilan ang kanyang pananabik. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, 2 figure ang bumagsak sa ibabaw ng tubig. Zhao Fang, napakatapang mo. Nagulat ako na naglakas loob kang lumabas. Bahagyang nagulat si Lord Husuo. Naisip ng 3 pirata na si Zhao Fang ay masyadong matatakot na lumabas at magtago sa karagatan. Karapat-dapat ka talagang maging pinuno ng alyansa ng pirata. Tinakbo ko na hanggang dito na lang at nakahabol ka pa.
Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang itim na bandila at nagkunwaring labis na nabigla. Sa totoo lang, kahit na hindi pa rin niya alam kung paano nila siya naabutan, isang bagay ang tiyak. Kapag ang isang Great Origin Core Realm ay nakatutok sa iyo, magiging mahirap na makatakas. Hahaha. Ako ang kapitan ng Blue Lightning Sky Ship at nakasama ko na ito sa loob ng mahigit 200 taon at personal itong inayos ng maraming beses. Nakakonekta na tayo. Tumawa ang Blue Lightning Pirate, at tumanggaw si Lord Wusuo. Kapag ang isang barko ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay bubuo ng mahinang espiritu at magkakaroon ng isang misteryosong koneksyon sa may-ari nito hanggat hindi sila masyadong malayo. Kaya ganyan yan. Sa wakas ay naunawaan ni Zhao Fang. Ito ay hindi isang lihim, ito ay karaniwang kaalaman lamang. Naiinis na sabi ng Black Armored Giant. Karaniwang kaalaman. Nagkatinginan si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader na may pangit na ekspresyon. Hindi sila gaanong karanasan, at ito ang unang pagkakataon na pumasok si Zhao Fang sa labas ng mundo. Parang natalo sila dahil sa karaniwang kaalaman. Ang Blue Lightning Pirate na ito ay dapat mamatay. Lumakas ang hangarin ng pagpatay sa puso ni Zhao Fang. Dahil alam na niya ang dahilan ngayon, hindi na kailangan pang pag-usapan. Shua. 60 sinumpa ang bangkay ng multo ang agad na lumitaw at nabuo ang isang makapal na ambon. Boom! Boom! Ho! Ikinaway ni Zhao Fang ang itim na bandila, at ang kapangyarihan ng sumpa ay tumama sa 3 sovereigns. Sa isang maikling sandali, lahat sa loob ng ilang milya ay nilamon ng Ghost Corp's First Array. 9 Deadly Yin Bone Stab. Kinagat ng Skeletal Division Leader ang mga ngipin nito at ini-channel ang Earth Grade na sandata nito, nagpadala ng malaking Dark Silver Spike patungo sa 3 kalaban sa tulong ng Ghost Corp's First Array. Bahagyang nagulat si Lord Wusuo. Agad na napilitang ipagtanggol ang Blue Lightning Pirate at ang Black Armored Giant sa tabi niya. Ang kapangyarihan ng Ghost Corp's First Array ay lumampas sa kanilang mga inaasahan, at ang kapangyarihan ng sumpa ay lumampas sa kanila mula sa bawat anggulo. Kahit na ang mga sovereign ay natagpuan itong mahirap. Ang 9 Deadly Yin Bone Stab ay medyo malakas din matapos na madagdagan ng kapangyarihan ng Ghost Corp's First Array. Ang brat na ito ay talagang napakaraming pandaraya. Ang Blue Lightning Pirate ay hindi pa nakaka-recover, at ang kanyang Blood Essence ay patuloy na nilalamon. Pagkatapos lamang ng ilang palitan, ang Blue Lightning Pirate at ang Black Armored Giant ay inilagay sa defensive. Tanging si Lord Wusuo kasama ang kanyang Great Origin Core Realm Cultivation ang nakatayong hindi gumagalaw. Isang layer ng berdeng at dugo kulay na liwanag ang nakapalibot sa kanya, itinutulak ang anumang kapangyarihan ng sumpa na lumapit sa kanya. Ang eksenang iyon ay nagparamdam sa puso ni Zhao Fang at ng Skeletal Division Leader na solemna. Gagawin ko. Tumunog ang daralgal na boses ni Lord Wusuo. Shua! Shua! Ang Blue Lightning Pirate at ang Black Armored Giant ay nagpakita ng kagalakan at umatras, nag-iwan ng espasyo para sa kanya. Break! Ikinaway ni Lord Wusuo ang kanyang palad. Woo! Lahat sa loob ng ilang dosenang milya ay natatakpan ng kulay berde at dugong liwanag. Maging ang kalawakan at ang Heaven-Earth Yuan Chi ay nagsisimula ng magbago. Si Lord Wusuo ay parang Panginoon ng langit at lupa, at tila kaya niyang paikutan ang araw at buwan. Bam! Ang lugar ay tila niyugyog ng isang halimaw nang magsimula itong manginig. Sa sandaling ito, parehong si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay parang mga langgam na nakikipaglaban sa isang buong universo. Basag. Ang kapangyarihan ng sumpa ay napaatras, at ang ambon ng Ghost Corp's First Array ay agad na nabasag. Nakakatakot na pag-atake. Umikot ang dugo ni Zhao Fang nang tumama sa kanya ang isang maliit na bahagi ng pag-atake. Pigilan ninyo ang brat. Papatayin ko muna ang kalansay. Si Lord Wusuo ay lubhang maingat. Natakot siya na aksidenteng masugatan si Zhao Fang. Ang mga gantimpala na inaalok ng 3 sekta ay nakaakit maging sa kanya, at gusto nila siyang buhayin. Brat, marahil ay hindi mo alam kung gaano katikat ang iyong kaaway. Nanunuya ang Blue Lightning Pirate. Hihihi. Ang brat na ito ay nang-ahas pang hamanin ang isang Great Origin Core Realm. Puno ng panunuya at pangungutya ang ngiti ng lalaking nakabaluti na itim.
Sa sandaling ito, dahil ang Ghost Corp's Cursed Array ay pinaghiwa-hiwalay ni Lord Wusuo, nawala si Zhao Feng sa halos lahat ng kanyang proteksyon. Si Zhao Feng ay hindi katugma para sa dalawang late-stage na Small Origin Core Realms kahit na mayroon siyang Earth-grade na sandata. Sa kabutihang palad, ang tatlong sovereign ay natakot lahat na hindi sinasadyang mapatay si Zhao Feng, kaya hindi sila naging all-out. Boom! Isang malaking pagsabog ang nagmula sa kabilang panig. Master, sagipin mo ako. Napasigaw ang Skeletal Division Leader nang lumitaw ang dalawang dragon na kulay berde at dugo. Basag. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa mga buto ng Skeletal Division Leader. Nagulat si Zhao Feng. Hindi niya akalain na ganoon kabilis matatalo ang Skeletal Division Leader. Matapos magsanib ang 9 Deadly Yin Bone sa katawan nito, tumaas ng husto ang depensa ng Skeletal Division Leader, at maaari itong tumagal ng mga pag-atake mula sa mga normal na sovereigns ng direkta. Higit pa rito, nilinang niya ang daw ng Bone Strength Enang. Kung ito ay isang normal na soberano sa lugar nito, ang kanilang katawan ay durog na. Basag. Malapit nang mabasag ang katawan ng Skeletal Division Leader. Mukhang hindi na ako makapagpigil. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Hindi niya kayang harapin ang dalawang soberanong ito na pumipigil sa kanya. Buksan. Bahagyang malungkot ang ekspresyon ni Zhao Feng habang ang kanyang mata at buhok ay parehong naging asol. King of Gods, Kabanata 572. Bridge of Death. Sa walang limitasyong karagatan, parehong si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay nasa desperasyon. Ang kapangyarihan ni Lord Wusuo ay tila nakapagpalipat-lipat ng langit at lupa. Master, sagipin mo ako. Ang Skeletal Division Leader ay malapit nang gumuho sa harap ng lakas ni Lord Wusuo habang umaatungal ito patungo kay Zhao Feng. Ang huling pag-asa nito ay sa kanya. Sino ang makapagliligtas sa iyo? Hindi man lang mailigtas ng batang iyon ang sarili niya. Nanunuya si Lord Wusuo habang pinapalamig niya ang Skeletal Division Leader sa himpapawid. Sa totoo lang, hindi mas maganda ang sitwasyon ni Zhao Feng. Kung hindi dahil sa katotohanang gusto nilang hulihin ng buhay si Zhao Feng, hindi magiging mahina ang pag-atake ng dalawang soberano. Kulay ng buhok at mata ng brat na ito. Nagulat ang Black Armored Giant. Nagsimulang maging asol ang buhok at kaliwang mata ng kabataang nasa harapan niya. Hihihi, ay bloodline. Ang Blue Lightning Pirate ay mapaglarong ngumiti at hindi ito inilagay sa puso. Sa ngayon, nawala na kay Zhao Feng ang proteksyon ng Ghost Corp's Cursed Array. Hindi na siya banta sa dalawang late-stage na Small Origin Core Realms. Papatayin muna kita. Isang nakakagulat na alon ng enerhiya ang dumaan sa kaliwang mata ni Zhao Feng, at isang lilang aura ang bumungad sa kanyang mata. Ang kanyang kaliwang mata ay nakalok sa Blue Lightning Pirate. Void Space Eye Slash. Isang palihim na ripple ng eye bloodline na kapangyarihan ang lumawak sa katawan ng Blue Lightning Pirate, at tila lumitaw ang isang whirlpool sa gitna ng kapangyarihang ito. Shoo! Isang matalim na talam ang agad na tumagos sa puso ng Blue Lightning Pirate. Tumalsik ang dugo, at pagkatapos ay patuloy na winasak ng talam ang natitirang puwersa ng buhay sa loob ng katawan ng Blue Lightning Pirate. Woo! Ang katawan ng Blue Lightning Pirate ay huminto sa paggalaw, at ang pagtataka at takot ay lumitaw sa kanyang mga mata. Plop! Ang kanyang katawan na may bahid ng dugo ay nahulog mula sa himpapawid at sa karagatan. Habang siya ay namatay, ang ngiti ng tagumpay ay nagyelo pa rin sa kanyang mukha. Number 7. Ang Black Armored Giant ay napaungol, ngunit sa parehong oras, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, galit, at ilang uri ng takot sa hindi alam habang nakatingin kay Zhao Feng. Paano namatay ang Blue Lightning Pirate? Hindi man lang niya alam. Ang nakita lang ng Black Armored Giant ay tumingin lang si Zhao Feng sa Blue Lightning Pirate, isang cultivator na nasa huling yugto ng Small Origin Core Realm, at siya ay napatay sa pamamagitan ng isang talam na lumitaw mula sa manipis na hangin. Ano ang nangyayari? Huminto si Lord Wusuo nang ipilit niya ang Skeletal Division Leader sa isang patay na sulok. Nang makita ang pagkamatay ng Blue Lightning Pirate, tumalon ang kanyang puso. Brat, anong uri ng lihim na pamamaraan ang ginamit mo upang patayin ang number 7? Ang Black Armored Giant ay napuno ng takot at puot habang inihahampas niya ang kanyang itim na palakol kay Zhao Feng.
Void Space Eye Slash. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang. Shua. Isang talam ang tumama sa katawan ng higanteng nakabaluti ng itim. Ikaw. Ikaw. Nagpumiglas ang higanteng nakabaluti ng itim, at puno ng takot at pagtatanong ang kanyang mga mata. Ang aking sandata ay isang piraso ng isang Earth-grade na sandata at maaaring harangan ang mga pag-atake ng mga normal na sovereign ng direkta. Ang isip ng Black Armored Giant ay puno ng kaguluhan bago siya namatay. Hindi pa rin niya napagtanto na ang pinakamalakas na pag-atake ni Zhao Fang, ang Void Space Eye Slash, ay ginamit ang Laws of Space para direktang lumitaw sa loob ng katawan ng kalaban. Gaano man kalakas ang depensa ng isang tao sa labas, ito ay ganap na walang silbi. Ang puso ay isang mahalagang organ, at hindi nito mahaharangan ang aura ng pagkasira. Plop! Nawasak ang life force sa loob ng katawan ng Black Armored Giant, at mabilis niyang sinundan ang mga yapot ng Blue Lightning Pirate. Sa isang kisap mata, dalawang soberano ang agad na napatay. Huminga ng malamig si Lord Wusuo. Kahit na wala siyang kakayahang pumatay ng dalawang huling yugto na Small Origin Core Realms kaagad. Sa sandaling ito, nababalot ng pag-aalala ang mukha ni Lord Wusuo habang pinapakawalan niya ang pressure sa Skeletal Division Leader. Sa loob ng barko, nakabuka ang bibig ni Lulan Jishui at ng kumpanya. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Sa isang kisap mata, napatay ni Zhao Fang ang dalawang sovereign. Anong klaseng ay bloodline yan? Hindi mapigilan ni Lulan Jishui ang pagkabigla sa kanyang puso, ngunit hindi nagtagal ay nagpakita siya ng isang ngiti. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit ang Skeletal Division Leader ay alipin ni Zhao Fang. Paano magiging simple ang isang taong may bounty mula sa tatlong sekta? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Lord Wusuo bago siya biglang nakaramdam ng isang mapanganib na sensasyon. Void Space Eye Slash. Ang pinakamalakas na eye bloodline attack ni Zhao Fang ay ginamit muli. Hindi maganda. Ang makapangyarihang pandaman ni Lord Wusuo ay nakadama ng kaguluhan sa kalawakan. Hindi ginamit ng spatial movement technique ang Laws of Space proper, mas umaasa ito sa mga kakayahan ng God's Spiritual Eye. Sa makatuwid, ang paggalaw sa kalawakan ay mas patago kaysa karaniwan. Humigtad. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, si Lord Wusuo ay isa pa ring dalubhasa sa Great Origin Core Realm. Nag-iwan siya ng after-image habang umiiwas. Whoosh! Tumalsik ang dugo. Si Lord Wusuo ay hindi ganap na nakaiwas sa pag-atake. Hindi siya tulad ni Grandmaster Yin kung nadalubhasa sa Laws of Space. Arg! Umungol si Lord Wusuo nang lumitaw ang isang maliit na butas ng dugo sa kanyang dibdib. Brat, ikaw! Ang mukha ni Lord Wusuo ay maputlang puti. Ang kanyang puso ay nasimot ng Void Space Eye Slash, at ang aura ng pagkasira ay napakatindi. Sa kabutihang palad, nag-react siya sa oras at ginamit ang True Force para protektahan ang kanyang puso. Gayunpaman, ang Void Space Eye Slash ay isang special attack, kaya ito ay lumitaw ng direkta mula sa loob ng kanyang puso. Sa makatuwid, ang mga paraan ng pagtatanggol ni Lord Wusuo ay nakabawas lamang sa pinsalang natamo sa halip na ganap na harangan ito. May natitira pang isa. Kinagat ni Zhao Fang ang kanyang mga ngipin at pinaikot ang kanyang natitirang eye bloodline power na may pagkabaliw. Tila siya ay nakakumbinsi na patayin si Lord Wusuo, na parang wala siyang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa kanyang sarili sa proseso. Brat, tumigil ka. Tumalon si Lord Wusuo sa takot at pilit na pinigilan ang kanyang pinsala. Hiu. Isang bahid ng berde at dugo kulay na liwanag ang kumislap sa walang limitasyong karagatan. Dahil sa ang katunayan na ang paglaban sa walang limitasyong karagatan ay napakahina, ang bilis ng paglipad ng isang tao ay maaaring umabot sa isang nakakatakot na bilis. Tumakas siya. Ha. Kahit na ang Great Lord Wusuo ay kailangang tumakas. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng barko, at nagsimulang lumuha ang mga mata ni Lulan Jishui. Hindi niya alam kung paano ilalarawan ang kanyang kaligayahan. Kapitan, kung muli kang umatake at napatay si Lord Wusuo, ang pangalan mo ay makikilala sa walang limitasyong karagatan. Kahit na masaktan lang ng husto si Lord Wusuo ay ipakikilala ang kanyang pangalan. Pinag-usapan ng lahat na may paghanga. Sa itaas ng karagatan. Ho!
Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng habang lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa totoo lang, kahit na nagawa niyang gamitin ang pang-apat na Void Space Eye Slash, malamang na mapanganib ito para sa kanyang kapakanan. Sa makatuwid, nagkunwari lamang si Zhao Feng na gagawin niya ang lahat upang manalo. Alam ni Zhao Feng na, kung hindi gagaling ni Lord Wu Suo ang kanyang mga sugat sa tamang panahon, mawawalan siya ng buhay, na nangangahulugang hindi niya gugustuhing makipagtalo kay Zhao Feng ng direkta. Tama ang hula ni Zhao Feng. Ayaw ni Lord Wu Suo na paglaruan ang sarili niyang buhay, at kailangan niyang pagalingin ang sarili niya. Skeletal Division Leader. Inalis ni Zhao Feng ang Ghost Corpse Cursed Array, at inilagay niya ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, ang katawan ng Skeletal Division Leader ay bitek, at ilang lugar ay nabasag. Sa kabutihang palad, ito ay bumalik sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, na nagpapahintulot sa paglilinang at bilis ng pagbawi nito na malampasan ang sa labas ng mundo. Tara na, tumalon si Zhao Feng sa Blue Lightning Sea Sky Ship. Gulo. Ang barko ay muling lumubog sa kailaliman ng karagatan at tumungo sa Thousand Flowing Islands. Sa loob ng cabin ng kapitan, umupo si Zhao Feng at tumutok sa pagbawi. Kasabay nito, siniyasat niya ang 60 sinumpaang multo bangkay. Bahagyang nasira ang mga ito, kaya kakailanganin nila ng ilang oras upang mabawi. Mapalad na ang 10,000 Ghost Pearl ay tumulong sa Yin at Death type na pag-iral. Kahit na ayaw nila, ang anumang bagay sa loob ng 10,000 Ghost Pearl ay magiging mas malakas. Ginagawa ng Ghost Corpse Cursed Array ang lahat ng sinumpaang Ghost Corpses sa isang entity, at ang bawat bangkay ay nagkakaroon ng parehong dami ng pressure. Napagtanto ni Zhao Feng na kahit ang pinakamalubhang na sugatan ay nawalan lamang ng mga braso o binti, na hindi mahirap ayusin. Sa walang limitasyong karagatan, ang bilis ng Blue Lightning Sea Sky Ship ay umabot na sa limitasyon nito habang patuloy itong humahatak papalayo sa 8 Desolate Mountain. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay muling naging itim. Sa wakas ay nakatakas na tayo sa panganib, ngunit alam ni Zhao Feng na ang banta mula sa tatlong sekta ay unti-unting lumiliit, ngunit sa parehong oras, isang pag-agos ng pagkabalisa ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Muling umaalingaw-ngaw ang aura ng kamatayan. Sa sandaling ginamit niya ang Void Space Eye Slash, ang aura ng kamatayan ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Zhao Feng, mas mabuti kung hindi mo gagamitin ang iyong Eye Bloodline. Sa tuwing gagawin mo ito, palalakasan nito ang koneksyon sa pagitan mo at ng Emperor of Death. Ang babala ng Purple Saint Partial Spirit ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Habang nag-iisip hanggang doon, bumantong hininga si Zhao Feng. Hindi niya gustong gamitin ang kanyang God Spiritual Eye kung hindi niya kailangan. Sa isang malayong lugar sa walang limitasyong karagatan. Ang ika-9 na Eye God. Sa wakas ay nagpakita ka na. Isang mahiwagang boses ang tumunog sa buong sukat ng kaluluwa, at ito ay kumakatawan sa kalooban ng kamatayan. Kaagad pagkatapos. Bridge of Death. Isang nakagigimbal na layunin ng kamatayan ang sumunog sa langit at lupa habang ito ay dumaan sa walang limitasyong karagatan. Sa sandaling iyon, ang lahat sa loob ng 10,000 milya ay nahulog sa kadiliman, ilang makapangyarihang nilalang lamang ang nakakaramdam ng kaguluhang ito. Sa loob ng kadiliman, isang itim na ibon ang sumisigaw sa harap ng isang sinaunang palasyo ng kamatayan. Ang Emperor of Death ay nagpadala para sa 4 na Death Spirit Lord at sa 36 na Death Guard.